natin ito pong pagtatanggol ni Lacson. Kanina, yung buo pong sinabi niya, ngayon hihimayin po natin yung mga sinabi ni Lacson na pagtatanggol. Ako nagtataka ako rito kay Lacson eh. Marami po akong pinagtatakahan ngayon. Isa po to si Lacson. Dinaig pa po ni Lacson lahat po ng mga tagapagtanggol. Dinaig niya po si Gadon, dinaig niya pa po si Anticler, no? Talagang kumbaga nag-research pa talaga si Gadon si Lacson para maipaliwanag, no, yung pagtatanggol niya kay BBM. Kaya lang habang gustong magpaliwanag ni Lacson, napapasama napapasama pa po yung kanyang principal, no? Yung kanya pong inililigtas, lalo niya pong binabaon. Ito po yung hindi sinasadya. Thank you very much, Ma'am Tess. Hindi sinasadya na imbis po na si Lacson ay makatulong, ay napapasama niya pa po si BBM. Pag-uusapan din po natin, ito pong mga pamilya, away na po ng pamilya na to, nako, questionan na to questionan na to ng tinatawag nating dugo, no? Totoo bang kapatid daw? Naungkat pa. Alam po ninyo, hindi ko alam kung bakit inuungkat tong pagiging kapatid ba sa dugo ni Amy Marcos. Napakatagal po ng panahon. Pinanganak ako, anak na ni Ferdinand Sr. yan eh. Ngayon lang po 2020s. Hindi pala, buhat lang po ng tila kumakampi. Buhat po na naghiwalay yung mga Marcos at Duterte, no? Yun lang po, buhat po na naghiwalay yun, yung kampo ng Marcos at Duterte at tila kumakampi si Amy. Diyan lang po lumabas na may ibang tatay. 'Di ba? Ang tagal na panahon. Ang tagal na panahon na buhay tayo pare-pareho. Ngayon lang kung kailan nag-break up. Pero may ganti po yung mga maka-Amy ha. Ang balik po nila si Sandro naman daw ay kamuka nung Bongdasa. Hindi hindi ko po kilala yung Bongdasa. Akala ko yung Bongdasa yung ano eh. Yung pala, yan yung kaisa daw sa mga tropa pips ni BBM. Akalain nyo, no? Eto po. Eto pa po ang pinakamalupit ngayon. Isa pa pong matinding chismis na, hindi pala chismis, no? Alam nyo po, ang tagal-tagal nitong gobyerno na to naghanap kayo ng diversion, di ba? Naghanap po sila ng diversion sa flood control fiasco. Eto na yung diversion, yung mga naglalabasan na po, nagbabatuhan po yung pamilya Marcos. Naguhugas po. Alam po ninyo, sa totoo, no? Nakakahiya po. Hindi po ako pamilya Marcos. Yun na lang po, parang ganito, no? Kung dun po kayo, yung kumbaga yung kung pamilya nyo, pangkaraniwan lang tayong pamilya, hindi po ba nakakahiya na yung pamilya natin nagbabaranggayan? 'Di ba? Kung yung miyembro ng pamilya nyo nagbabaranggayan, barangay lang pinag-uusapan ha. Magkakapit-bahay lang yung kilala. Eto po, wala silang pakialam pare-pareho, no? Maiiwasan tong pagkapahiya ng pamilya nyo kung merong ultimate sacrifice. Sa totoo lang po, eto na po ang greatest plano kayo ng plano ng diversion. Eto po ang pinakamatinding diversion. Pero imbes na matuwa ang pamilya, hindi po to nakakatuwa sa pamilya ninyo. 'Di ba matagal nyo ng pangarap? Ito na yung katuparan ng pangarap nyo. Kaya mahirap po yung no?
yung nananalangin na sana po may diversion na dumating para pansamantala makalimutan ng mga tao, ah, itong, itong nakawan diyan sa flood control. Pero mas grabe mas grabe po 'to. Alam niyo sa totoo lang po, eto pong eto pong nangyayari sa pamilya ni Marcos, kung mga normal pong mga tao, ibig sabihin po yung mga taong mahiya, 'no, yung pamilya na 'yan, makikiusap na lang 'yan, magre-resign ako, puwede ba patawarin niyo na parang gano'n, 'no? Para matigil na lang yung pero kailangan ibang klase po 'tong pamilya na 'to. Sa publiko po, kumbaga 'di ba, ano yung kasabihan? Do not, throw your dirty laundry in the public. Huwag po kayong maglalaba ng inyong mga, maruruming damit sa publiko. Ay naku, Lacson. Lacson Lacson pala yung ako po, eto lang po ang take ko diyan bago tayo magsimula. Kuwentuhan pa lang naman tayo. Ang take ko po diyan, ang pamilya minsan hindi lang naman sa dugo, 'di ba? Ibig niyo sabihin ang tatagal niyo nagtuturungang magpamilya, ngayon lang kayo kung yung ampon nga tinuturing na pamilya, eh. Ibig niyo sabihin si Grace po, na alam ng lahat na ampon, hindi itinuring na pamilya ng mga ni Fernando po't ni Susan Roses? Immaterial sa'kin kung kadugo ka o hindi, eh. Yung tinuring na pamilya, ngayon ba kayo magtatakwilan? Hindi, 'no? Yung sagot niyo lang ba kay Amy na na kaya hindi po normal talaga, eh. Ang normal po na tao, may mataas kang katungkulan, inaakusahan ka na ng mahigit kalahati ng populasyon ng Pilipinas, inaakusahan ka na ikaw ay drug addict. Putya simple lang ang gagawin mo riyan. Hair follicle test ng naka-live kung hindi ka addict. Simpleng-simple lang. Yun nga po, yun nga yun. Yun nga yung point ko. Immaterial po, wala, ang tagal nila nagturingang magpamilya para questionin niyo yung dugo ni Amy Marcos. 'Di ba? Napakatagal na panahon na nagturingan kayong pamilya. Ang tatanda na nila, eh. Tandaan niyo 70 na si BBM, ilang taon na ba? Senior citizen na sila pare-pareho, ngayon pa sila magko-questionan ng mga dugo-dugo. Correct. Correct ka diyan, hindi nonsense. Kaya pino-point out ko nga na nonsense na debate 'yan. Kasi pwede mo ituring yung pamilya kahit hindi mo kadugo. Pinakamatindi nga niyan yung si Grace po, 'no? Walang nagko-question. Ba't wala kayo sa EDSA? Wala na, pinalayas na pinalayas na yung ralista sa EDSA. Okay, mag-start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Kaya simulan na natin, wala nang intro-intro. Pindot na, okay. Ito po, no, unahin na po natin tong sinabi ni Lacson. Yung kay Senator Amy na lang, no, kasi lumala na, eh. Yung po dun sa statement ni Sandro Marcos, minasama ni Amy Marcos, no? Hindi natin nabasa yung bandang ilalim, eh. Yung bandang ilalim pala nun,
kino-question kasi ni Sandro Marcos yung tunay ka bang kapatid, parang gano'n 'no? Tunay bang kapatid? So, lahat po binigyan po 'yan ng, matinding, inintriga po o talaga naman hindi ka naman maglalagay na gano'n, eh, 'no? Ah, Hindi ka naman maglalagay ng gano'ng, statement kung wala kang ipinahihiwatig. Eh, matunog si Imee Marcos, eh. So, ang sinasabi ni Imee Marcos, kung ako hindi ko 'yun, eh. Kaya lang siyempre tiwala naman si Imee, 'di ba? Tiwala naman siya na anak talaga siya ni Ferdinand, eh. Ang point ni Imee, sige, total pinalalabas ni Sandro na hindi siya kadugo, mag-paternity test siya. Lalaban siya, sabay-sabay kayo, paternity test kay Imee, tapos kayo naman, hair follicle test. O hindi na kumikibo yung pamilya. Yung pinagbibintangang pamilyang adik, wala nang reaksyon. No? Hindi sapat na tama po yun. Nakakahiya na talaga. Yung ginawa ni Imee nakakahiya na. Pero alam ko kung bakit ginawa ni Imee yun. Gusto niya iligtas yung pamilya niya, eh. Gusto niyang meron pa ring maiwan na Marcos na magsasalba sa pamilya niya just in case na maulit yung 1986. Naranasan niya yung 1986, eh. Si BBM mukhang hindi niya ininda yung 1986. Wala siyang pakialam. O yan yung epekto ng sinasabi ni Imee Marcos na talagang siya ay nagdodroga. Oh. Kaya nasa sa kanila yan, eh. Eto po hindi po tapos tignan nyo naman kasi yung mga tagapagtanggol din ni BBM. Talagang si Anticler, saka to si Gadun. Talagang palaban talaga, eh. Na isinusumpa, eh. Ang mali yung pag-question nila kay Imee Marcos, eh. Yung pinahiwatig kasi ni Anticler, kaya binabanatan ni Imee Marcos yung kapatid dahil gusto niyang isalba yung mga katropa niya na iimbestigahan, yung mga katropa niyang senador. Anong logic nun? Kung may isasalba si Imee Marcos, yung kapatid niya. At napakatagal po. Lahat po ng statement ni Imee Marcos, ngayon lang niya binanatan si BBM ng direkta. 'Di ba? Alam niyo yung alam niyo po yung alam niyo po yung ah, ginagawa ni Imee ng napakatagal. Sinasalag niya yung Sinasalag niya yung pagkukulang ng kapatid niya sa pagsasabi na pagtuturo kay Martin na bilang pinakamasamang tao. Pagtuturo sa kanyang hipag na si Araneta Marcos. At saka yung pagsasabi na yung mga bumubulong kay BBM, yan yung may kasalanan. Mahirap pong paniwalaan na ikaw ang presidente tapos nadidiktahan ka lang, eh. At ipapatanggap mo sa tao. Yan yung ginagawa ni Lacson ngayon, eh. Yung ginagawa ni Imee ng napakatagal ng panahon, 3 years mahigit, yan yung ginagawa ni Ping Lacson ngayon. Sinasabi niya, merong nangyayaring anomalya. Tama si Saldico, merong insertion na 100 billion, pero hindi nakinabang si Marcos. Talaga? Talaga hindi nakinabang? Paano mo nalaman na hindi nakinabang? Araw-araw kang kasama? Tapusin muna natin to kay Imee bago tayo tumalon dito kay Ping Lacson. Unbelievable, napapahiya lang si Sandro Marcos, eh, no? Simple lang naman. Kaya nga death trap yan, eh.
Yan yung trap sa pamilya ni BBM, no? Pagka hinahamon kayo na mag-drug test, ayaw ninyo, pero deny kayo ng deny. Hindi na po pwede. In-announce sa milyong tao. Milyon tao po yung nakarinig na. O daang milyon na po. Halos buong lahat ng Pilipino narinig na yung akusasyon ni Amy Marcos, direkta o indirekta narinig ng presidente natin ay adik. 'Di ba? Kaya ang pinakamabuting paraan kaysa sagutin mo ng mga logic, hindi nyo pwedeng i-logic lang yan. Yung sinasabi ni Auntie Claire na nabalitaan niya raw na nagbigay daw ng isang kidney niya si Marcos sa tatay niya. Kaya imposible daw na maging addict si Marcos. Anong koneksyon? Anong koneksyon? Eh di ba maraming ang addict na nagbebenta ng kidney? Addict pa rin sila. Hindi ko maintindihan kung ano po yung connect nun eh. Kinakailangan daw pagka ganun, hindi raw po pwede maging addict yung nagbenta ng kidney. Di po ba maraming addict na nagbenta ng kidney? Hindi ko rin alam ha. Pasensya na kayo ha. Hindi ko pa naranasan yung pagbebenta ng kidney. Hindi ba ang daming ang dami nilang pasakalye. Sasabihin yung PDEA ni Marcos, sinabi na hindi siya. PDEA ni Marcos yan eh. Isa pa, kampo ni Marcos naglabas noong 2021. Kampo ni Marcos eh. Kasama niya ron si Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez nga ngayon nananawagan ng hair follicle test eh. Alam naman natin na gusto pa ring maisalba ni Amy yung kanyang kapatid, pero hindi na eh. Hindi na po masasalba yan eh. Ang makakasalba lang po kay BBM kasi matatapos yung termino niya, pinahaba lang eh, 'di ba? Hindi man siya mag-resign kasi ang resignation kay BBM yan eh. Hindi man mapilit mag-resign. Kahit milyon-milyon na po yung taong nagpoprotesta, ayaw niya mang mag-resign. Pagkatapos po ng termino ni BBM, imposible po na wala siyang magiging kaso. Sigurado tayo dyan. Ang dami pong tumitestigo sa kanya. Sa tingin nyo ba hindi mag-a-apply si Saldico balang araw na state witness para ituro si BBM? Ngayon nga, hindi pa state witness, tinuturo na siya eh. Kaya ano lang po yan, it's a matter of time lang, no? Hindi na nila ma-extend yan yung termino nila kasi maski yung mauulit yung ginawa ng tatay niya na magde-declare ng martial law tapos babaguhin yung konstitusyon para anli takbo, hindi po obra yan. Okay. Ang duda nasa kanila na yan eh. Ang duda po sa inyo, hindi po pwedeng sabihin na i-prove nyo nga na hindi addict. Napakarami na pong instance. Yung sinasabi ni Amy, tignan nyo pag mga nag-i-speech si BBM, halo-halo. 'Di ba ang dami ng mga naka-record na speeches niya na sali-saliwa ng mga pinagsasabi. Okay. Punta tayo rito kay Ping Lacson. Alam nyo, gulat na gulat ako kay Ping Lacson. Bakit ganun grabe yung pagtatanggol ni Ping Lacson? Pero sabi nga natin, yung pagtatanggol ni Ping Lacson, actually, pinapahamak niya si BBM eh. Ito lang po simple lang yung sinasabi ni Lacson ha.
Sabi ni Lacson, totoo yung kay Saldico. So pinatotohanan na ni Lacson na may insertion na 100 billion sa BICAM. Totoo daw yan. Okay. So ngayon, yung unang lusot ni Lacson, yung unang sinasabi ni Lacson, kung nagnakaw ang Pangulo, bakit may bakit may binito siya, 'di ba? Pwede rin. Yun yung question niya nung una eh. Bakit sa BICAM, bakit hindi sa NEP? Tapos bakit may binito? So walang ninakaw si Marcos. Dito sa kanilang witness, sa kanilang state witness sa si Bernardo. Si Bernardo po ang mukhang pinakamalakas na makakuha ng pagiging state witness eh. Ayon po sa future state witness na si Bernardo, totoo daw na may insertion. O di sibak na yung argumento ni Ping Lacson na bakit may insertion, no? Okay na kailangan niyang magpaliwanag uli. Ang problema niya, ang source niya lang, si Bernardo. Mas kapani-paniwala si Saldico tsaka si Gutesa di ba? Kaysa kay Bernardo. Sundan lang po natin yung sinasabi ni Ping Lacson. So inaamin po ni Ping Lacson na meron talagang kumakatkong na taga Malacanang. Ang kinakatwiran niya lang, dito pinapahamak ni Lacson yung kanyang amo eh. Ang kinakatwiran lamang ni Lacson, no? Hindi si BBM yan. Kung hindi, dalawang Yusek. Dalawang Yusek yung gumagamit sa pangalan ni BBM. Talaga lang. 3 taon. 3 taon yung dalawang Yusek na to na hindi namin makikilala. Kailan lang namin nakilala eh. Ang pangalan ng mga Yusek na yan ay si Olaybar tsaka si Bersamin na parang kamag-anak to ni AS. So ang pinagbibigyan daw, i-shortcut na lang natin. Etong si Olaybar tsaka si Bersamin, sila yung tumatanggap di umano ng pera na para at ginagamit nila kunwari si BBM para kay BBM yun. Alam niyo yun? Tinatanggap nila, ginagamit yung pangalan, ginagamit yung pangalan ni BBM sa 100 billion budget insertion. Tapos dinideny na niya yung iba. Hindi na alam ni Ang kino-question niya, si Bernardo ang nagbibigay dito sa dalawa eh. Hindi raw si Saldico yung nag-deliver ng pera kay BBM. Kita nyo? Ang daming question dun sa sinasabi na yun ni Ping Lacson. Sigurado ka ba na hindi nakakarating? Yun yung problema mo eh. Umamin na kayo sa krimen. Umamin si Ping Lacson na may krimen eh. Umamin. Hindi po. Ganito yung sinasabi ni Lacson eh. Kaya nga malabo eh. Ang sinasabi ni Lacson, totoo na may 100 billion insertion, di ba? Lahat po ng may insertion, ayon sa lahat ng mga sindikato na yan, kung sino po yung proponent ng insertion, may katkong po. Ang sabi ni Saldico, 25% si BBM, kaya 25 billion na napunta kay BBM. Sila yung nagde-deliver, sila Gutesa, etc. So malinaw yan, marami nagsasabi niyan. Ngayon, eto si Bernardo, ang sinasabi naman niya, yung tumatanggap ng porsyento sa Malacanang, etong Olaybar tsaka tong Bersamin, yung dalawang Yusek. At pinaniniwalaan ni Lacson yan. Ngayon,
Ang paniniwala ni Lacson, paniniwala niya lang 'to, hindi niya naman alam na kung saan mapupunta 'yun. Etong dalawang ito na binabanggit na Yusek, sa kanila lang sila lang gumagamit kay ano, ginagamit lang nila yung pangalan ni BBM para makakobra sila. Maniniwala ba kayo dun? Mas kapani-paniwala ba yun? Ibig mo sabihin para sigurado kang napunta kay BBM, kinakailangan ng tumanggap mula sa nag-deliver. Kunwari, ang nag-deliver si Bernardo. Ang tumanggap mula sa nag-deliver si BBM mismo para mo matiyak na napunta sa kanya. Presidente ng Pilipinas yun eh. Ba? Hindi po tatanggap ng direkta yan. Presidente ng Pilipinas yun eh. Hindi po ako nag-ano hindi, kinu-question ko lang yung logic ni Lacson. Kasi sinabi niya na imposible daw yung sinasabi ni Saldico eh. Mas imposible naman yung sinasabi mo. Ang lakas naman ng loob ng dalawang Yusek na ginagamit nila yung pangalan ni BBM. Ayan yung nasa balita oh. Lacson, Olaybar, Bersamin, ginagamit ang pangalan ni BBM sa 100 billion nga to, hindi to 100 billion budget insertion. Napakalakas naman ang loob ng mga Yusek na ito. Yun yung question ko dun eh. Gaano kalakas yung loob nila para gamitin nila na o para kay BBM to tong tinatanggap namin. O lagay to. Ang katwiran ni sobrang bait daw ni BBM eh. Kaya nagagamit. Hindi ba malaking ipagpalagay na natin na tama ka, Senator Lacson, sa hinala mo. Ang purpose lang ni Lacson, iligtas lang si BBM eh. Idiin to si Bersamin, di ba? Kasi si Bersamin mismo, yung ES, gustong idiin ni Lacson kasi may sinabi si Bersamin na siya na raw bahala dun sa mga pera-pera. Okay. Hindi nga eh, di ba napaka-imposible? Ang lakas naman Yusek, kukubra ka para sa Pangulo. Kaya actually, ipinapahamak ni Lacson si BBM sa kanyang ginagawang expose. Walang maniniwala sa iyo eh. Walang maniniwala na para lang yun dun sa dalawang Yusek na nagkutsabahan ba sila para sabihin nila na uy, gamitin natin yung Pangulo. Talaga. Gamitin nila yung pangalan ng Pangulo. O, ikalawa kong tanong. Bakit hindi mo imbitahan sa Blue Ribbon Committee? Yung dalawang sinasabi mo. Para mapaamin mo na sa kanila lang yung pera. Bakit ayaw mo imbitahan? Ikaw ang Blue Ribbon Chairman eh. Bakit ayaw mo mag-imbestiga? Bakit lagi mong kinukwento yung mga pangyayari? Imbitahin mo si Olaybar, imbitahin mo si Bersamin, imbitahin mo si Pangandaman, imbitahin mo si Bersamin na ES. Kasi nag-resign na sila eh. Wala na courtesy yun. Masyadong unbelievable. Napaka-unbelievable ng mga pinagsasabi nito ni Ping Lacson. Nakakalula sa hindi po nyo mapapatanggap sa tao yung ganyan eh. Ngayon, sige, pagbigyan natin si Lacson. Hindi ba dapat lalo na manawagan tayo mag-resign na si BBM? Kasi kung yung Yusek nga, parang ang sinasabi nito ni Lacson, 3 taon na napaikot ng mga Yusek. So imbitahin mo, saan nyo dinala yung pera?
Bakit ayaw mong imbitahin yang mga yan? Kailan ang susunod mo ba? May sinabi na ba kung kailan ang susunod niyang hearing? Kailan ang susunod mong hearing? Sila ba iimbitahin mo? Mapapaamin mo ba sila na kami lang yan? Kami ang pinaka-mastermind? Nawala na sa eksena. Asan ang parte ni Saldico? Asan ang parte ni Martin Romualdez? Ang naging mastermind na, kung titignan mo ngayon sa kwento nito ni Lacson, mukhang yung mastermind, yung dalawang Yusek. Nautusan nila si Binoan, nautusan nila si Martin Romualdez at saka si Saldico. Yung dalawang Yusek ang nagpapatakbo nung, napaka-imposible. Nautusan ng dalawang Yusek na yan, yung BICAM, na i-insert nyo to. Kasi sa Pangulo to. Wala raw kinalaman si BBM eh. Yung Yusek lang daw eh. Ibig sabihin, dahil ginagamit nila si BBM, sila yung kumakausap at hindi alam ng Pangulo, kawawa pala Pilipinas. Mismong Pangulo ginagamit na sa pang-scam para makapagnakaw yung kung sino-sino, kayang gamitin yung Pangulo. Dapat, hindi na pa talaga siya karapat dapat kasi may intelligence siya eh. Ang laki po ng intelligence niya para magamit siya ng dalawang Yusek. Kaya yung sinasabi mo, Senator Lacson, pinapahamak mo lang yung Pangulo eh. Di ba? Di mo ba pinapahamak yung Pangulo dyan? Paano pa pag nakipag-negotiate tayo sa mga magagaling na leader ng taga-ibang bansa? Kaya siguro nasabi ni Donald Trump na great negotiator si BBM. Kung tama yung sinasabi mo, Lacson. Kaya nga, kung susundan nyo yung logic ni Lacson, wala talagang logic eh. Okay, magbasa na po tayo ng mga iba pang tweet. Diba tama kaming mga DDS, ang mga galit kay Tatay Digong ay mga adik, I hate drugs talaga. Correct. Ngayon po natin nakikita na ito po mga dilawan, ito po ang question, no? Nagkakagulo na po ang Pilipinas. Shock na shock po. Wala pong reaksyon. Si Kiko Pangilinan, si Laila de Lima, lalong-lalo na po ang reyna ng insertion, si Risa Ontiveros, si Leni Robredo. Sa bagay, matagal nang hindi kumikibo si Leni Robredo. Hirap na hirap magpatakbo ng syudad niya. Si Shell Jokno, Laila de Lima, at saka si Tabi. Nakita ko nagrarally si Tabi. Sa kabila po ng malalawak, ang lalaki po ng mga problema, ang lalaki po ng bilyon-bilyon po ang mga pinag-usapan ni Nakaw. Si Tabi po nagrarally ng anti-dynasty, political dynasty. Anti-political dynasty. Napansin niyo po ba, stress na rin masyado si Lacson, no? Iba na itsura niya, no? Buti pa si Tito Soto hindi ganong stress eh. Siya dapat yung Senate President. Sa bagay, parang si Lito Lapid lang yan. Paano kung ma-stress kung hindi mo naman naunawaan ang lahat ng nangyayari? Okay. Alam nyo, sa totoo lang, ngayon po natin napapatunayan sa kawalang kibo. Ito po kung ayaw man nila na pagbintangan si Marcos, si Martin Romualdez at si Saldico, hindi po nila
Tinutukoy ang mga yan eh. Sa nakawan. Wala rin kayong reaksyon dito sa droga? Kayong mga dilawan? Talaga? Hindi kayo concerned na sa sinasabi ni Amy? Paano nga kung adik ang presidente ng Pilipinas? Wala kayong pakialam? Ang pakialam po kasi nila, no, eto po dito sila nakapokus Huwag makabalik. Never again sa Duterte. Yun lang po. Kasi hodang nakawan na po. Maubos po ang pera ng mga mamamayan sa kananakaw ng gobyerno. Okay lang sa mga dilawan na to. Huwag lang makabalik yung mga Duterte. Kasi hodang adik ang Pangulo, okay lang sa kanila. Huwag lang makabalik yung mga Duterte. Sa ginagawa nyo pong pananahimik, hindi po kayo option. Nakikita po ng tao, nalalantad po ngayon na nananahimik kayo, na kayo ay kakampi. Kakampi kayo ng magnanakaw, kakampi kayo ng mga drogista, kakampi kayo ng drug lords. At sa patuloy po ninyo, sa totoo lang, ano po ang kinakaso nila kay Tatay Digong? War on drugs. Sa patuloy po ninyo na pagkundina sa mga Duterte dahil nagsagawa ng war on drugs, ngayon po nakikita ng mga tao na kayo ay pro-droga, pro-drug lords. Kayong mga dilawan, kakamping at mga makabayan black. Never pa namin kayong narinig na ayaw nyo sa droga. Never pa namin kayo narinig na I hate drugs. Never pa namin kayo narinig na magkukondak kayo ng war on drugs pag kayo nanalo. Okay. Basa. No bail for Saldico. Assistant Ombudsman Miko Clabano shows the cases filed with the Sandigan Bayan against former Representative Saldico, including 2 counts of graft and malversation of public funds, which the panel of Ombudsman prosecutors recommended as non-bailable. Ito na po, no? Meron na pong kaso na isinampa. Ang bilis, no? Buhat po nang lumantad si Saldico. Actually, dati na, di ba, Saldico, di ba nagtataka tayo dyan? Sabi natin noon, para nyo po mapabalik si Saldico, sampahan nyo ng kaso. Para sa ganun, ma-dismiss ninyo yung passport, mapakilos ninyo yung Interpol para mapabalik dito si Saldico sa atin. Hindi po nila ginagawa kasi ayaw nga nila magsalita si Saldico, ayaw nga nilang bumalik. Di ba sabi ni Saldico, pag bumalik ka rito, makukulong ka at papatira kita sa kulungan. Di ba? Yun yung sabi ni Saldico na banta sa kanya. Kaya ayaw bumalik dito. Okay lang sa kanila na hindi nasasampahan ng kaso. Pero nung nagsalita na si Saldico, agad-agad may kaso na. At saka dun kaagad tignan nyo po ang balak nilang sampahan nung una, lagi yung mga taga Bulacan, di ba? Biglang Mindoro na ngayon. Kasi dun sa Mindoro si Saldico Dun yung mga niya, yung Sunwest ba yun? Kaya agad-agad nagkaroon ng kaso si Saldico buhat nung nagbunyag siya. Yun lang pala ipapahuli niya si Saldico. So yung takot ni Saldico, pwede rin na mga ginawa to para magtago na si Saldico, di ba? Kawawa naman yung napasama kay Saldico. Ito po ang matindi reaction ni Tito Soto. I Miss Bombshell versus Bongbong could be the defining moment of her political career.
Ayan po. Hindi po defining moment na maganda. Ayan. Ay Quirino grandson, I'm claim she also accused her of sister-in-law. Parang wala ako sa hulog. Napunan niyo ba? Kulang ako sa pagod, hindi ako napagod. Okay. Eto na raw ang ikasisira ng kanyang political career. Hanggang diyan na lang daw ang political career ni Amy Marcos. Actually, hindi ako naniniwala. Totoo naman, pwede naman na politika talaga. Tapos totoo rin naman na ako sa tingin ko gustong iligtas ni Amy Marcos yung kanyang yung kanyang pamilya, no? Ayaw na niya uli na maipatapon sila sa ibang lugar. Dito nila gusto sa Pilipinas. Hindi man na sila manalo, dun lang sa Ilocos tsaka dito sa Leyte, okay na sila. Ayan, no? Ako, Bicol Representative Saldico, DPWH, 4B officials and SunWest. Ito po yung first set ng criminal cases. Kung titignan nyo po, ang first case po lagi na sinasabi ng criminal cases, yung pong mga taga Bulacan, di ba? Ngayon po, dahil sa nabago po yung kwento, umeksena po si Saldico, siya na po yung unang sinampahan ng kaso kasama yung DPWH Region 4B tsaka yung SunWest Board of Directors. Hindi po ba nakakatuwa yun na all along, Bulacan sila ng Bulacan, unang sasampahan ng kaso Bulacan. Kaya alam na alam nyo kagad no? Na ito talaga gamit na gamit nila si Boying Remulla. Ito maganda yung sinabi ni Congressman Kiko Barsaga. Let the corrupt people fight each other. Correct. Corrupt yan. Magnanakaw yan si Saldico. Kinakanta niya yung mga kapwa niya magnanakaw. Na mga kinakanta niya bilang mga mastermind. Masaya po tayo. Naglalantaran. Masaya nga tayo rito sa Pamilya Marcos. Naglalabasan sila ng baho eh. 'Di ba? Drug addict. Sabi naman ng isa, hindi ka tunay na pamilya. Paternity test. Ito ang pinakamalupit sa lahat. Yung mukha po ito yung senador na sobrang ingay sa 125 million budget ng OBP. Pero sa billion na corruption, mas tahimik pa sa langgam na paos. Si Hontiveros po ang tinutukoy. Ito pa po ang patawa sa lahat, no? Nung binanatan daw po ni Amy Marcos, si Lisa Araneta Marcos, yan na raw po yung final nail into the coffin of Sara's political career. She shot her on her own leg. Ayan. Now the things are going to be drastic. The Dutertes will be decimated. The house is Dutertes is going to be crumbled to dust. The house of Dutertes. Yan. Dahil daw po sa ginawa nilang pagtira kay Lisa Marcos Araneta, ay binaon na po. Yan na raw yung huling pako sa kabaon ni BP Sara. Talaga. Kakaiba, no? Kakaiba talaga yung mga followers ni BBM, no? Sila tong halos madurog na. Si BP Sara yung sinasabi nilang ay nako. Talaga? Yun na ang huling pako sa kabaon ni BP Sara. Ang galing, no? Napakagaling.